Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:07. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba sa headlines kan sa tuyong mga barata sa lado lokal o lado nasyonal. Resolution para man sa institutionalize sa participation kan civil society group. Tatauanin atensyon sa laog kan kamera. House Public Account Chair Redon sinigurong patas ang investigasyon kan sa iyang komitiba. House Dangerous Drug Chairman sinasabing pag-aadalan ang prosopistong death penalty. President Bongbong Marcos inilansar ang bayanihan sa estero duman sa siyudad kan Pasig. Sa iba pang pamayukan mga barata sa lado nasyonal, Kamara pinag-iing kaminar ang Senado halayon o halaton ang final kana Supreme Court ruling versus Sara impeachment. Mapang pabayukan na mga barata sa lado nasyonal, gabus na personay kan Philippine Marines sa isa sa irarom sa Special Operation na training. Yan ang mga headlines kan mga barata at mga detalye sa tiyan na pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwat marhay na aga, ako po si Junel Cuba sa detalyes na gitakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Isa sa irarom sa gigibona Special Operation Training ang gabos ng mga personay kan Philippine Marine Corps. Pinag-anunsyo yan kan PMC anasambit ng pagbabago bilang parte kan na pagmumoderno kada bilog na lado kan Philippine Marines. Basado man sa PMC, dain na lang ana o bakulangan mga miyembro kan na elite units kan isa sa irarom sa parte kan special training kundi sa gabos na mga gustong maging parte kan na nasambit ng grupo. Basado sa bagong kasuguan na luway-luway na ilalaog ang mga advanced training sa PMC gikan man sa tactics and techniques na dating gigibulang sa mga elite forces arog kan mga yaon sa parte mismo kan reconnaissance regiment kabali digdian na mga small unit tactics ang previous operation covert reconnaissance asin man partisipasyon kan mga interagency mission kay banana ang iba pang mga elite force ka nagkapera nga mga lakdang sigun sa PMC Commandant Major General Vicente Mapa Blanco III. Bistado ang mga Marines sa saindang urag sa pagiging matibay gabos na klase nin mga angat. Ana bagong programa sa buot tanganing masiguro gabus ng mga Marines preparado sa gabus ng mga aspeto kanda gera gikan man sa conventional
warfare sagkod nang sa mga military mission na nangangaipo kan na rekas precision asin iba pang mga advance na mga skills na kinakaipuan para ligtas na maisagibo na sambit ng misyon. Sinasabi na duwang Star General sigurado subuot na magpapagibo sa kapabilidad kada kaibanan kan PMC kan daipa na kukompromiso ana sa indang moral asin personal na skills. Naintindihan subuot kan grupo na sa ining dipisil na lakdang alagad kinakaipuan ining isagibo ninuli kan panahon na tanganing i-level up ang gabus na mga kakayahan kan kada soldados parte kan kagustuhan kan Puwersa Armada kan Pilipinas na isa moderno ang gabus na lado sa irarom kan Puwersa Armada kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nakatipon ni naabuton sa 10 milyones pesos ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, FFCCCII, para maada itao sa mga biktima kan makasunod na kalamidad na tuminama sa Pilipinas. Basado sa FFCCII President Dr. Victor Lim, anasambit ng pundo ana itatao sa mga biktima kan kalamidad duman sa Metro Manila asin iba pa mga probinsya na panginot na apektado arog kan Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan asin man sa La Union. Magpapadago subuot anda pagtipon kan pundo gikan sa iba pa nga mga miyembro kana nasambit ng grupo. Yan tangani man na magkaigwanin na masustain ada pagdulnin mga supply sa mga apektado kan kalamidad. Initial nang ipinagpadara sa Manila ada 10,000 na bags kan bagas mantang digdi na kailira pa ang iba pang mga supply para sa mga apektado nga mga lugar. Basado kay Lim, prioridad na maatudanin tabang ana mga yaon sa evacuation center asin man mga isolated communities sa mga nabanggit na mga lugar. Hanggang ngunyan aldaw o minabot na sa 9 milyones na mga tao and sinasabing tutukdo asin nasa listahan na apektado kan mga magkasunod na mga kalamidad. Ini katumbas man kadaabuton sa 2,468 milyon na pamilya gikan sa abuton sa 9,000 na mga barangay. Nagdadanay sa laog kan mga evacuation center ang kabilugan na 60,836 katao. Ini katumbas kan 16,596 na mga pamilya. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal, nagapahayag ni na pagkaandal ana House of Representative sa report na posibleng pagburutuhan kan Senado ana desisyon kan Korte Suprema kasumpay kan impeachment case laban man kay Vice President Sara Duterte. Kanda daiman da pinagalat ana sa indang mga legal remedies. Sigon sa House of Representative spokesperson Abogado Princess Abante, malinaw na daipa pinal ang kasuguan asin desisyon kan Korte Suprema asin bilang institusyon na may eksklusibong kapangyarihan sa partibismo kanda pag-inisyar o mag-asikaso kan impeachment masampa pasindanin motion for reconsideration. Ini ana orulay sa lado kan constitutional rights asin man institutional integrity orog na nga nailing subuot na igwa kan sinasabing factual errors na ipinagpaluwas kan legal conclusion. Ipinagpahig ni Abante dapat halatun kan Senado asin dangugon kan Korte Suprema ana isinampang motion for reconsideration kan Kamara. Pwede subot na magkaigwanin interpretasyon na pinagababaliwala ang due process kapag idinagos ang sarong premature na lakdang
arog kan pagkakaigwanin burutuan para abandonaron an impeachment trial an malala. Sigun Quiabanti, magiging political shortcut sa gigilid sa papel kan Kamara. Iyan na basado man sa konstitusyon kaya dapat magdanay ang integridad asin man impeachment process. Tinawan doon pa man kan House official na mapadapit ini sa pagprotekta sa demokratikong institusyon asin na pagsulong kan checks and balances. Pangapudan kaini sa mga senadora na maging matyaga asin digdi pabayaan na maggulong ang judicial process sagkod ng maabot ang kinakaipuan na pagtatapos sa nasambit ng urulay. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado nasyonal inilansar ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang bayanihan sa estero sa may timang malinig na estero pamayanan protektado program. Iyan duman sa parte kan Ilogon River, Bull Creek sa barangay kan pinagabuhatan Pasig City kanda Sudma. Obeto kada sambit ng programa nabawasan ang epekto kada pagkakaigwanin ba sa kada namamatian na makusog na pagbagunas kan uran. Ini sa pagiman kan angklag sa mga drainage lateral duman sa parte kan Metro Manila dredging waterways pagali kada islit gikan man sa parte kan drainage mains asin alion an mga accumulated solid waste. Target kan gobyerno na linigon ang 23 na naituklo na mga esteros perit na nasabing esteros batay sa naging impact kaniya sa mga pagtaraid na mga komunidad asin man sa indang proximity sa mga flood prone zone. Personal na tawanin doon ni President Bongbong Marcos ang aktwal na pagsasagibo kan clean up drive duman sa Bully Creek kung sain inali ang mga water liligikan man sa lawa gamit ang sarong crane sa barge asin na pagkatapos pinaglunad sa mga special na dump truck. Ipinahiling ni President Bongbong Marcos ang mobile recovery facility kung saan nakadisplay ang mga byproduct na gibo sa water lilies arog ka na mga palayok kan leryo asin man charcoal kaibanan ana mga recyclable na mga basura na nakulikta gikan sa parte mismo kada salug kabali na ana mga hollow blocks, plastic bricks asin iba pa. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga bareta sa lado lokal o lado nasyonal, bukas ang House Committee on Dangerous Drug Chairman asin man Bukidnon Representative Jonathan Keita Flores na adalan giraray ang pagbabalikan padusang kagadanan sa Pilipinas sa sarong pakikipag-ulay. Tinawan doon ni Flores posibleng pagbasihan ang gabat kan pagkakasangkot sa illegal na droga arog kan pagpupuslit kan tunilada kaniya. Alagad day pwedeng ibali sa papatawan kan pinagsasabing death penalty ang mga small time na mga drug pushers asin man dapat ipasairarom sa rehabilitation ang mga drug addict. Tinawan doon ni Flores na kinakaipuan na tawanan doon ang pagresponde kan mga pulis asin operasyon sa parte mismo kan PDEA. Nagtutubod man ang kongresista na ang orolay sa illegal na droga ada maiya paparihas sa parte mismo kan sinasabing kapag tiusan. Pinagpahayag ni Flores na digdi hinahagad ninda ada briefing sa parte mismo kan PDEA tanganing aramon ang sitwasyon kan illegal na droga sa Pilipinas para maging mas madali ang pagsampa kan mga kinakaipuan na mga leyes.
Sa iba pang detalyes kan mga barata pa sa lado nasyonal, siniguro ngunyad kada Bicol Saro Party List Representative Terry Redun ana patas na pagdangog ngunyad siya na anda chairperson kan House Committee on Public Accounts sa sarong pakikipag-ulay tinauan ni Redun sa iyang sisiguraduhon na siya ana bida sa laog mismo kan committee. Nagaapot kaya ang kongresista manungod sa iyang namamatian ngunyan siya ana napiling magsalida sa pinagasasabing inaapod na Mr. Contempt kan Kamara na si dating abang lingkod party list representative Joseph Stephen Piduano. Sidabi ni Redun na kinakaipuan linawon na igwanin contempt powers ang komitiba asin na pwede ring ipasunod kung igwanin basihad, pero gabus subuot na urulay ibabase sa mga dokumento, ebidensya asin na pag-ako kan mga resource persons kasabay kan na pagsiguro na isusulong ana objectives na findings kan mga rekomendasyon. Ipinunto pa kan na mambabatas na tututukan kan public accounts ang mga issue na nasasayang na pundo under performance sa mga ahensya kanda gobyerno. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa sa lado nasyonal, formal na ipinagsampa ni House Speaker Martin Romualdez and tingog party list ana sarong resolusyon na objetong ma-institutionalize ang partisipasyon kan civil society groups bilang official non-voting observers sa budget hearings basado man kay House Resolution number 94. Digdiya tutugutan kanda nagpartisipar sa mga pagdangog kan sinambit ng komite ana appropriation and civil society groups tanganing isulong ang transparency asin banda governance na nakasentro sa mga namamanwaan. Basado kay Romualdez, gusto nindang isulong ang proseso kanda budget na tunay na nagdadangog ang mga namamanwaan maski sa puon pa lang kana nasambit ng deliberasyon. In kaso magpatibay anasambit ng resolusyon antis na punan ang 2026 budget i-accredited ana mga organisasyon papagtugutan sinda na magpartisipar bilang non-voting observers sa gabus na mga public hearings kanda appropriation panel pati naman subcommittees kanasambit ng Kamara and proposed guidelines itutukdo kan committee sa pakikipagtabangan kan People's Participation Panels asin man eligibility accreditation process. Ini sakop kan participation kan civil society groups bunga naman kan House Rule bilanggit kan na nasambit ng resolusyon ang Section 15, Section 16 kan Article 13 kan 1987 Constitution kung saan digdi binibisto ang karapatan kan mga namamanwaan kan sa indang organisasyon na magpartisipar sa paggibo kan desisyon asin protektaran an sa indang mga intereses. Tinauan do ni Romualdez asin kan mga representante kan tingog party list na makapagadul nin critical expertise and people's organization gikan sa parte kan sektor kan edukasyon, public health, social welfare, environment, agriculture, asin man local governance para gibuhon na mas responsive asin grounded ada pagduduhol kanda nasambit ng pondo kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa bareta pa sa lado nasyonal, nagapaluwaskan sa iyang mga opinyon si dating Commission on Election Commissioner Abogado Rowena Guanzon mapadapit ban sa presenteng ginigibong investigasyon kan Department of Justice DOJ sa panginginot ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla kasumpay kan kasong missing kan mga parabulang. Sigun kay Guanzon
bakong patas asin dai bakong makatarungan nasabiyo ni Remulla nasarong criminal syndicate ang grupo kanda pinagabistong business tycoon na si Mr. Charlie Atong Ang kanda dai pasubuot nagiiro o nagpupuon ang pinagaapod na preliminary investigation sa nasambit ng kaso. Dapat ang sarong Secretary of Justice ababa politics patas asin dapat nagsusunod man sa pinagsasabing due process na iyo ang bunga kana lay bilang siya ang oring maperma sa iluluwas na resolusyon sa kaso na siyaman ang gigikan sa parte mismo kana piskalya. So buot digdi nakakahandal ang mga nagiging development sa sinambit ng kaso orog na sa parte mismo kana pagsampa sa kasong murder sa grupo ninda and kabali sa nagkapirapang mga pangaran arog kan actress na si Gretchen Barreto. Nakakatakot subuot na isipon na daipa nagpupuon ana naging kaso digdi natulan na bilang guilty ang mga respondyente na mayo ni nangyayaring pagdangog asin day man lamang nagaagi sa pinagsasabing due process. Mientras tanto nanindugan man ang dating commissioner na dapat adalan mo ng maray kan DOJ ang mga pasikot-sikot sa nasambit ng kaso asin puunan mo na ada investigasyon antes na maghusga asin magtaunin hatol sa mga respondyente kanasambit ng kaso manungod sa pagkawara kan mga parabulan. Iba pa niya itong detalyes kan mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, suportado kan mga lawyer for commuters safety proteksyon ani inisyatibo kan Department of Interior and Local Government o DILG na partially bana straight parking sa gabus na mga tinampo naman sa Metro Manila. Sa sarong pahayag, isinabi kan grupo na maski nga ni suportado ninda ano betong iniya kan sinambit ng ahensya kan gobyerno, mas maray subuot kung digdiya dagos nang ipagpangalad ang pinagapod na street parking sa mga tinampo maski ano man na oras. Magigirumduman kaya na sa naging joint DILG Metro Manila Council and Regional Development Council meeting kan nakalis na aldaw kan Biyernes, binalak kan DILG na magpaluwas nin sarong memorandum kung saan nakapalaman digdi na ipangalad ang street parking sa gabus na agian na poon alas 5 nin pagkaaga sagkod ng alas 10 nin pagkabanggi. Sa ibong kani sa suwestyon man kan Metropolitan Manila Development Authority MMDE and pagpapangalad kan pinagsasabing roadside parking dapat sa mga oras lang kung sa rush hour o sa pagultanan kan oras na alas 7 nin pagkaaga sagkod ng alas 10 nin pagkaaga, alas 5 nin pagkahapon sundong alas 8 nin pagkabanggi. Na iyuman sa presenteng ipinapasulod duman sa parte mismo kan Makati. Tinawan doon kan grupo ang solusyon na ini kan DILG asin man kan MMDE gabus mga band-aid solution lang asin bako talaga asin di makakatabang para man maresolberan ang problema sa bulos kan trapiko. Nagtutubod ang grupo kan LCSP na kinakaipuan ng digdi ang panghaluyan na solusyon o long-term solusyon sa problema kan bulos kan traffic congestion duman sa parte kan Metro Manila asin man sa bilog na nasyon. Asid digdi pig-ing kaminar sa parte mismo kan nasambit ng bagay ang gobyerno na mas tawanin doon asin pakarayon ang mga pampublikong transportasyon para sa ikakaginhawa kan mga yaon sa lado kan tinampo asin bad lalong-lalo na sa mga mayor na street duman sa parte kan Metro Manila.
Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal matrayong pong nagsagibunin sarong joint simultaneous exercise ana Puwersa Armada kan Pilipinas AFP asin man ang United States Military duman sa Clark Air Base sa Pampanga kan nagtalikod na aldaw kan Sabado edi para man sa demonstrasyon kan rapid airlifting kan mga relief goods na iyoan ipinapadara para man sa mga tinamaan kana nakalis na pagkakaigwanin uran asin man pagbaba gamit ang sarong US MB-22 Osprey aircraft igdi ipinahiling kon paano nagkakaigwanin loading ang paglipat kan mga family food packs gikan sa Department of Social Welfare and Development DSWD na iyo ang nagtataon need mga kinaha asin man mga interoperability logistic coordination asin man maging anda preparasyon sa lado kan disaster response an aktibidad pinanginutan kan Department of National Defense DND Secretary Gilbert Chudura AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. asin man si US Ambassador Mary Kia Carlson kung sa ina nagkaigwa nin sarong guided tour sa parte mismo kan Osprey aircraft tangani man ay filing ang kakayanan kani para man maging marikas anda pagbugtak kan mga humanitarian assistance and disaster relief mission digdi sa Pilipinas. Ang iba pang detalyes kan mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat patin bareta sa lado lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang sa detalyes na kita kan sa tuya pang mga barata na kitang unyada sa lado lokal. Sa tuyang barata unyada sa lado lokal. Nasabat kan liderato kan Philippine National Police o PNP sa Bicol ang malaylay ng mga kagamitan sa paggibo kan na pampasabog sa isinagibong operasyon. Bandang alas 4 nina pagkahapon ang nagtalikod na aldaw duman sa Sitio Pangi, Barangay Berilanda, Hubanda, Sorsogonda, napagarmad kabali sa mga pinagsasabing na kumpiskar iyo na 215 pidaso kan pinagsasabing nanda electric blasting cup, 29 pidaso kan Pentex booster, 400 na mga sinasabing lampas sa sanggatos na metrong detonating cord, sering mad 200 na gramo kan puting substance, 200 na gramo kan sinasabing kayumangging substance asin na iyan na pariyong pinagpapasa erarom sa explosive determination asin na uminabot sa sanggatos na metros kan na time fuse nasa kustodiya ng unyan kan na Sorsogon Provincial Explosive and Canine Unit o anda mga na-recover na mga kagamitan para man sa tamang disposisyon asin man bosising investigasyon matrayong po na naisagibo na operasyon sa paagiman kanda pagkikipagkoordinar asin aksyon kanda Hubanda Municipal Police Station sa First asin 2nd Provincial Mobile Force Company duman sa Sorsogon Provincial Police Office asin na ang Regional Intelligence Division, Regional Special Operation Unit, RSUU, kanda Bicol. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal.
Soltero dakop sa ginibong drug bypass operation duman sa Banwaan kan Kamaligan, Camarines Sur. Buyit Paderes sa detalye. Dakop ang sarong persona sa Zone 3 Barangay Marupit, Kamaligan, Camarines Sur matapos na mapabakalang kanin droga ang sarong pulis na mukhang adik. Sarong pidaso ng heat seal transparent plastic sachet na may local pinagtutubo ng shabu ang nabakal sa sarong nag-alias na Tony. Soltero sarong mayor an edad ni mayo ng trabaho. Nakuha sa posisyon kaya ang 5 pang pidaso pinagtutubulan na shabu asin 500 na buy basta money. Kinakarkulong nagkakantiyan na 6,120 pesos ang kantinan ka pinagtutubunan na siya muna na ako ay basado sa naging entrevista kay Police Captain Rick Rueda Rehinales, Chief of Police kan Kamaligan MPS, haloy na panahon na pinagpasairarom sa validasyon ng suspect kasi nagkakaparang bins ng nabakalan antes pa ang bypass operation. Sigon kay Rehinales na mismong komunidad at pagtarain na harong ang nagpapaabot ng subong na resulta kan subuot iniaktibong Badak Barangay Anti-Drug Abuse Council. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, itinaw kan Department of Agriculture Bicol, DE Bicol, ang aabuton sa 4 milyones sa pesos na kantidad nin truck sa lokal na gobyerno kan piuduran kan nagtalikod na aldaw bilang suporta sa pagpapaasenso kan livestock sa sektor kan komunidad duman sa nasambit ng probinsya and nasambit ng truck may kapasidad na maglunad ni naabuton sa 24 sa gudnang digdi o 24 na mga urig asin pinaglalauman na makakatabang sa mas marikas asin ligtas na epesyenteng pagtransportar ka na mga atama ng mga hayop sa lokal na mga nag-aatama ni urig. Ana proyekto parte man ka na pinagsasabing Integrated National Swine Production Yada Initiativo for Recovery and Expansion Program kan Departamento kan Agrikultura sa iraruman kan na mas maiwas na livestock and poultry program kan Departamento kan Agrikultura o beto na pagpakusugon an industriya kan mga urig orog na duman sa mga lugar na naapektaran kan pinagaapod na African Swine Fever o ASF personal na pinag-resibi kanda OIC Municipal Agriculturist Engineer Aaron Israel Lusabia ana sinambit ng truck gikan sa parte kan Department of Agriculture Bicol Regional Office Executive Director Rodil Tordilla asin target kada sambit ng programa tawan nin bastanting suporta ana mga lokal na mga parauma asin man an mga nagaatama nin mga hayop tangani man na mas lalong mapakarayan sa indang produksyon asin man mga kabuhayan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kunyan kan mga barata sa lado lokal. And Joint Operation Center digdi sa parte kan siyudad kan naga ada pinaga re-reactivate na ini para mada sa papaabuton na pagkakaigwakan na piyesta sa masunod na bulan. Mas lalo ngunyada na pinagapapakusog sa pagiman ka na Executive Order Number 020 na pinagpermahan ni Alcalde Lene Robredo liwat na pigtatawanin mandato ang Joint Operation Center na panginutan ang mga lakdang kasumpay man kan haros sarong bulan na sana na selebrasyon kan papaabuton na piyesta kan Peña Francia o Ciudad Canaga
2025 sa paagi kan joke pega lalauman na mamamantinir an tuninong organisado asin sulaminting aktibidad pangreliyoso na pinagkakarkulong milyones na mga pilgrims bisita asin na deboto an madayo sa partibismo kan syudad sa bulan kan Septyembre. Igdi aaramon dan pinakauring mga impormasyon kung sa inda digdi magkakaigwanin na meeting an grupo tangani man na trataron an mga posible na mga preparasyon para sa papaabuton na bulan kan Septyembre. Iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Haloy ng problema sa boundary dispute sa barangay kan Palestina asin kan Kadland. Dinadangog paman giraray kan Sanggunian Bayan kan Pili Camarines Sur. Darius Bequelios sa detalye. Formalmente nang naghagad din tabang sa opisina kan bagong alkalde kan Banwaan kan Pili, partikularmente kay Mayora Marivic Sulano kan Pili Camarines Sur, si Barangay Kapitan Jojo Toscano kan Barangay Palestina. Iyan natangani sa nang dagos ng Barrio Sulbiran ang problema sa linderos sa pagultanan kan Barangay Kadlan asin Palestina Camarines Sur o Banwaan kan Pili Camarines Sur na nagtataunin karibungan sa mga residente sa kang nasampitan ng duwang barangay kung saan talaga makwa nin barangay clearance asin iba pang mga sertipiko sa nasampitan ng duwang barangay. Si alkalde o alkaldesa Marivic Sulano ang pig-endorso naman sa opisina kan vice alkalde o sa opisina ni Vice Mayor Tomas Bongalonta natangani sa nang idaraho naman kaini sa komite na nakakasakop para dagos ng Barrio Sulbiran ang haloy-haloy ng problema sa boundary dispute kan Palestina asinda barangay kanda Kadlan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Oras na dagos ng magkaigwa nin resolusyon na magkasunduan duwang barangay ang mga residentes na apektado ang buwelo naman na makakakwa nin barangay clearance para sa indang mga pangaipo. Naglalaom si Barangay Kapitan Jojo Toscano kanda Palestina na dagos sa inig Barrio Sulbiran sa mas lalong madaling panahon sa Sanggunian Bayan kan Pili Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darius Bequelio reporting. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, special satellite voters registration para sa gabus ng mga senior citizen asin man person with disability PWDs maparehistro para man sa barangay asin sangguniang kabataan eleksyon makondukta ang Commission de Election Comelec sa laog kan naga kan pinagsasabing special satellite voters registration. Iyan poon sa aga Agosto 5, 2025 aldaw kan Martes sa PSO Training Hall sa laog mismo kan City Hall Compound alas 8 nin pagkaaga sa gudnang alas 5 nin pagkahapon. Pwedeng mag-apply ang mga minasunod na mga PWDs, new registration, reactivation, correction kan mga pangaran, iyada bilang parte kan special satellite voters for registration nagigibon kan Commission de Election Comelec poon sa aga. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Bagong kurikulum itinutulod karibay kan senior high school program. Darrell Banya sa detalye. Sa pahayag ni Attorney Salvador Bogs Pilingon, Division Information Officer kan DepEd Camarines Sur, sinabi kaini na sa presente mas pinapapusog na ang piga-aalok o planong kurikulum kung saan piga-apod iningon niya na strengthened senior high school program. Sigon sa opisyal, ang sinamit ng pagabago, inipig disenyo tangarig na masyerto na ang mga estudyante, makakuha o kaya makanood din mga skills, asin man competencies na nakalinya sa demands ka na higher education, middle skills development, employment, asin man entrepreneurship. Pero digdi, makakatabang man ini tangarig na makasabay sa bagong teknolohiya ang mga estudyante siring man, makasabay ang mga paratukdo sa saindang mga mandato. Dugang pakanopesyal na sa paikan pagbabago na ini, mas nagiging relevant ang curriculum sa pangangaipo kan mga learners asin man komunidad.
Mientras tanto, in kaso man, maitulod talaga ang paghali sa senior high school program, mawawa ranin trabaho ang kadakol ng mga teaching as in non-teaching personnel na naka-assigned sa senior high school. Makrear subutinin mas urog pang problema sa gobyerno. Huli kaini kaipuhan na pag-adalan nin maray kan mga legislador ang sa indang malakdang dapit sa bagay na ini. Sa presente pig-asigurar kan opisyal na padagos ang sa indang paghanap nin mga paagi, tangarig na mas maging maray pa ang kalidad kan edukasyon sa nasyon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, tulos nagpaabot ng tabang ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, Field Office No. 5 sa pamilya kan 13 anyos na aki na beneficiaryo kan Pantawid Pamilya Pilipino Program for Peace na binawian ng buhay sa laog kan sa indang arong kana nagtalikod na aldaw. Ini matapos man na maaraman kan DSWD asin makaabot sa sindang opisina an impormasyon. Sigun sa DSWD Bicol, marikas an sa indang hiro sa parte mismo kan ahinsya sa panginginot ni Regional Director Norman Isla Laurio. Yan katabang ang SWAD Camarines Crisis or Intervention Section CIS Naga City asinman and for Peace Municipality Link. Yan tangani man na magsagibo kan pinagaapod na home visit asinman magatud nin tulos-tulos na psychosocial materials sa parte mismo kaanda nasambit na nga pamilya seringman asistensya na kung saan kinakaipuan ka na mga pamilya kanda 13 anyos na aki nagtauman ka na ahinsya kan pinagaapod na psychosocial first aid asinda digdi nagtauman na nintabang sa pagproseso ka na funeral aid tangani man na digdi matawanin atensyon ana sa indang pinansyal na pangangaipo padagos anda pagsiguro kan opisina kan DSWD sa Kabikulan na makakaresibi ni magkakadigong suporta anda pamilya mantang nagpapadagos ang kinigibong investigasyon kan pulisya tangani nga makamtan anda parte mismo kan hustisya sa nasambit na nga biktima. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, aloy naman na angat sa parte mismo kanda syudad kana Naga asin man sa mga taga-Naga anda pagkakaigduan ni ba sa kada pagbulos kan na makusog na pagbagunas kan uran saro ini sa gustong mangyari asida matapos kan alkalde kan na siyudad Naga ngunya na 2025 pinagapunanda anda pagdisenyo kada pinagasasabing sa diring early warning system sa parte mismo kan na siyudad Naga. Idea to start off plus Bloomberg's challenge kung sa ina digdi papartisiparan ini kanda manlain-lain ng mga sektores sa lado kana komunidad. Tinawan doon kana alkalde kana siyudad Naga na mas tututukan ngunyan ana parte mismo kana kalindigan sa laog kana siyudad Naga asin pag-asikaso kan mga drainage system asin banda mga kanal iyan na tangani manda na digdiya maipnuan ang pagkakaigwa ni naba sa laog Naga sa kada lang nagbabagunas ang makusog na uran asin igwa ni na raot nin panahon. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal, ang driver na nakabudal ni na babae na binawian ng buhay nagsuko na sa mga autoridad. Ninuli ka na mayong
utahuta na operasyon kan mga autoridad asin na paghanap sa nasambit ng tsuper. Nagsuko ang lalaking tsuper kan lulunadan na nakabudal sa sarong 40 anyos na babae na pinagbawian ng buhay matapos ining mahithinrand sa barangay kan Bigaa duman sa syudad kan Legazpi kan nakalis na aldaw. Pinagbisto ang nagsukong tsuper na sarong 60 anyos residentes kan Santo Domingo. Basado mismo sa payag kan pulis sigun sa salaysay kan nagsuko dahil niya aram na may nasagi da siya. May emergency kaya subuot siyang dudumanan kan aldaw na ito. Sa ngunyan nasa kustodiya na kan mga autoridad ang tsuper kana sinambit na nga lulunadan na nakabudal sa 40 anyos na misis na binawian ng buhay. Ang dokumento para man sa tamang disposisyon sa inisyal na pag-uurulay kana nagsuko asin pamilya kan biktima, nangako ang tsuper na sasaguton ang mga gastuson, nangako man ang PNP na tatabangan ang pamilya kan biktima kung in kaso gusto nga magsampa nin magkakadigong kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kan mga barata, ngunyan barata na kita sa luwas kan nasyon. Sa satuyang barata ngunyan sa luwas kan nasyon o sa lado internasyonal. Pinagpartisiparan kan rinibong mga tao asin pro-Palestine protest ang Sydney Harbor Bridge sa nasambit ng kilos protesta. Inaprobaran kan Supreme Court kan Australia ang sarong aldaw antis ang sinambit ng aktibidad. Maski nga ni may kilos protesta na inaprobaran ang Supreme Court kan Australia sarong aldaw bago kan sinambit ng aktibidad. Daiman na digdi maski na nga ni igwanin na pag uranda ada daiman na ini pinaga-intindi kan mga nagpartisipar kan na nasambit ng protesta na nakasurat sa mga sinasabing mga kataga na karatula na may mensahe sa mga politiko na pundo na untukon na ang nagyera. Nailing man sa protesta si Wikileaks founder Julian Assange asin nagkapira pang mga bistadong mga personalidad arog ninda federal members of parliament Ed Husik asin dating NSW Framer Babacar oring isinara ang Sydney Harbor Bridge kan 2023 kan isagibo ang World Pride kan pinagapartisiparan kan 50,000 na mga persona o mga katauhan. Sa satuyang barata ngunyan sa kinaban ni Karawat. Sa satuyang barata ngunyan sa kinaban ni Karawat sa lado kan boxing nanggana si Pinoy boxer Jerwin Acanhas laban man kay Robin Casero kan Uruguay. Nakuha ni Acanhas ang majority decision nakapangganahan laban sa ginibong Long Beach, California. Duwang judge ana nagtaunin puntos na 80-72 pabor sa Pilipinong si Angkahas, mantang ansaro ana nagtaunin draw 76-76 sa super bantamweight fight. Igwanin 37 kapangganan, 4 na kadaugan, 2 draw, asin 24 knockout ang dating International Boxing Federation Super Flyweight Champion. Huring naglaban sa US ang 33 anyos na si Angkahas kana 2023 asin dinaog kaniya ang ikalimang round si Wilder Soto kana Colombia.
Yan mga tugangan katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa engineering department. Yaon dyan si Sir Stephen Pavis. Ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:02. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang diwata, marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Maabot sa 5.1 milyones sa pesos na kantidad kan illegal na droga na samsam sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Sa satuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, Notre Boat, asin na cooking contest na isagibo kan na LGU Pili Camarines Sur sa pagtatapos kan Nutrition Month celebration. Pamayo pa kan na barata sa lado lokal, mga produkto gikan sa 95 clustered farmers cooperatives and association sa Pilipinas na itampok sa isinagibong 3rd National Cluster Summit sa laog kan siyudad kan Naga. Dubang banwaan sa laog kan probinsya kan Camarines Sur makikinabang kan 20 milyones na proyektong patubig. PWD's children gikan sa parte mismo kan siyudad kan Iriga tinukdoan ni na life savings o life saving skills na ginibo sa disaster preparedness seminar sa siyudad kan Iriga. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan sa pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang maray na aga ako si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, matrayong pong ginibo sa parte kan siyudad kan Iriga ang Children Disaster Preparedness Seminar kan July 30, 2025 ginibo sa Iriga City Sports Center, Santa Cruz, Iriga City sa nasambit ng pagtitiripon kabilugan na 68 PWD na mga kaakian and nagpartisipar sa sinambit ng aktibidad kabali na ang speed learners gikan sa San Agustin Standard Alone Senior High School asin man tigla tutulong
out of school youth gikan man sa manlaylay ng mga barangay sa parte mismo kan siyudad kan Iriga o beto kada sambit ng aktibidad na matawan ana mga children with disability PWDs na magkakanigong life saving skills asin man digdi kabali naman ana mga naitukdo iyo ana V6 and life support tinawan doon kan emergency response techniques asin na idisenyo tanganing maging accessible asin na madaling maintindihan ang mga children with special needs asin nagkaigwaman kana hands-on demonstration para man masiguro ana practical understanding asin man engagement kan kada partisipante na isagibo ang sinambit ng aktibidad sa pagtatarbangan kan Person with Disability Affairs Office PDAW asin man kan City Disaster Risk Reduction and Management Office kan siyudad kan Iriga anasambit ng inisyatibo parte subuot kan mga lakdang nagidibo kan gobyerno lokal tangani man na maisulong ana inclusive disaster risk reduction masiguro na mayo ni na aki na mawawalata urog na sa panahon kana emerhensya. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mapapakinabangan kan duwang banwaan gikan sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur and importanteng mga proyektong patubig na nagkakantidad 20 milyones pesos na pinaglalauman matatapos kan National Irrigation Administration NIE ngunya na 2025 napagaramada ana mga proyektong ini ana napunduhan na sa irarom kan nga Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP sa ubatong degdiya magdaranin benepisyo sa mga agrarian reform beneficiaries ERBs asin iba pang mga paraumagi kan sa banwaan kan kanamanda siring man na magaraw Camarines Sur. Importante asin nagkakantidad ni 10 milyones pesos and pagpapakaray kan rehabilitasyon kan pampa irrigation system sa San Francisco kanaman Camarines Sur kabali man sa nakaplano ngunya na taon iyo ang pagpapatindog kan pump house pag-install kan pump engine pati naman ang canalization works asin kanal structure sa parte ken kasuray sa banwaan ken Magaraw na igwaman in 10 milyones pesos na pundo sa iyang minsay tinawan do ni Engineer Rodil Martinez o Martires OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 na ana mga modernisadong patubig ana magtatao ni malalauman na supply kan tubig sa mga paruyan tanganing mas pang mapalangkaw an ani asin mapaasenso ang kabuhayan kan mga parauma nagpagirumduman ana Northern Kanaman Farmers Irrigators Association asin na ang Kasuray Agrarian Reform Beneficiaries Organization na aktibong magpartisipar sa operasyon asin pangangataman sa nasambit ng mga pasilidad tanganing masiguro na dagos-dagos kaning benepisyo. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 67 puon nin kahoy sa naga pigko konsidera na hazard trees sa syudad. Buyet padere sa detalye. Nagdadakol ngunyan ang bilang kan mga kahoy sa naga na kaipuhan ng paludon huli sa delikado na sa mga residente o rugletong harani sa mga kaharungan, eskwelahan asin mga commercial establishments sa ginibong pag-inspeksyon kan City Environment and Natural Resources Office asin kan mga personal kan DNR Senro nakapag-record sinda ning 67 hazard trees na nakatala na paludon depende sa special tree cutting permit na itatao sa inda. Ang mga inian nasa mga barangay kan San Felipe, Pacul, Carolina, San Isidro, Cararayan, Balatas, Concepcion Pequeña, asin Man Grande, asin sa barangay del Rosario. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, antes natapos ang selebrasyon kan
Nutrition Month kan bulan kan Hulyo na isagibo kan lokal na gobyerno kan Banwan kan Pili Camarines Sur ang nutrition vote asin man cooking contest kan nakalis na aldaw sigun ki Amor Baksain and Nutrition Officer 3 gikan sa lokal na gobyerno kan Banwaan kan Pili Camarines Sur na isagibo ninda ang aktibidad bilang pagtatapos kan selebrasyon kan Nutrition Month. Pinagpartisiparan kan 26 na barangay gikan sa Banwaan kada Pili Camarines Sur an Nutribute na naitampok an manlaylain na mga masusustansyang pagkakanda mantang parman sa cooking contest na ibida ang mga masustansyang putahi na sigurado sa buot na masustansya safe asin man accessible para man sa mga namamanwaan. Ang lokal na gobyerno kan Pili nagtagaman niya 10,000 pesos para sa first prize, 8,000 pesos para sa second prize, 5,000 pesos para sa third prize, 1,000 na piso bilang consolation prize sa iba pang mga nagpartisipar sa sinambit ng aktibidad. Sinabi ni Baksain na dapat na isulong kana kapwa niya namamanwaan sa Banwan kan Pili ang proper and good nutrition asin na digdi itaumana sa parte kan LGU Pili anda bako subuot na mga pagpapasipara sa nakan na tabang kinakaipuan subuot na dai magpabaya sa pagsulong kan tamang nutrition. Tinawan doon pa man kanina kung na healthy ang pamilya, healthy man ang barangay, asin na maasinsuman ang Banwaan. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sobra sa 2.3 milyones pesos na ganar na i-record kan Departamento kan Agrikultura sa katatapos pa sa ng 3rd National Cluster Summit sa Laog kan Camarines Sur. Daryl Banya sa detalye. 2,839,902 ang kabilugan na na-record na ganar o dilensya kan mga exhibitors na nag-atindir o nagpartisipar sa trade fair katakod kan 3rd National Cluster Summit na ginibudigdi sa Syudad din Naga sa laog nin Tulong Aldaw. Nainot kay ni kabilugan man na 45 na mga exhibitors ang nag-atindir na naitampok ang mga agricultural products as in iba pang mga produkto na gikan pa sa manlailain na parte kan na Pilipinas. Nagibo ang aktibidad sa pangingenot kan Department of Agriculture, Farm and Fisheries Clustering and Consolidation na program na formal na ginibo kan nagtalikod na simana na pig-atindiran ka na po mas o menos nasa 600 na mga clustered na mga parauma, siring man mga parasira, mga representante gikan sa Department of Agriculture, siring man sa mga lokal na gobyerno, kabali naman ang mga non-government organizations, as in iba pang mga grupo na nagtutulod kan clustering and consolidation gikan sa 16 na riyon, digdi sa bilog na Pilipinas. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Tayo ba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal? Maabot sa 4 milyones pesos na kantidad o sobra sa 4 milyones pesos na kantidad ninda droga anasamsam kan mga miyembros kan na PNP sa Banwan kan Pili Camarines Sur sa pinagibong drug bypass operation. Liwat na ka-recover ang pulisya ninda milyones de pesos na kantidad kan illegal na droga matapos man kan ginibong drug bypass operation duman sa Banwan kan Pili Camarines Sur. Sa pahayag na isagibo ang bypass operation kan pinagsarong puwersa kan Regional Police Drug Enforcement Group Camarines Sur PNP asin man kan Pili Municipal Police Station. Iyad bandang alas 4:40 ninda pagkaaga
kanda nagatalikod na aldaw kana Sabado nin amay nin pagkaaga ginibuan na drug bypass operation duman sa Zona 5 Barangay Pawili, Pili, Camarines Sur. Nagresulta sa pagkakadakop kan alias Muslim na si Musanip, 30 anyos asen residentes kan Tondo, Manila, na temporaryong nag-i-star sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Nakabakal subuot ang pulis pusher buyer named kantidad kan shabu sa kantidad na 100,000 pesos. Iyan sa paagiman ka na pag-uurulay ka na mga ini na kumpiskara sa nasambit ng miyembros ka na opusyer. Iyo and 11 pang plastic headset transparent shabu na sinasabing iguanin 550 grams. Asin iya nagkakantidad na 4,080,000 pesos ang kantidad. Asin iguaning kabilugan na timbang na 600 grams ang illegal na droga na nakumpiskar kan mga autoridad. Yaon ngunya nakakulong ang suspect sa PNP mantang pinagalat ang magiging disposition kan korte laban sa suspetsado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal, maabot man sa 3.4 milyones sa pesos kanda kinakarkulong shabu ana dako pa kana mga autoridad dyan sa Banwaan kana Milaora, Camarines Sur. Sarong miyembros kana Philippine National Police ang nagsaginsagin na pusher buyer asin iyo ana nakipag-transaksyon sa nasambit ng suspetsado dyan sa barangay kana Del Rosario sa Banwaan kana Pamplona, Camarines Sur. Anda nasambit ng kabilugan na kantidad na nadakop kan na mga autoridad o nakulimbat kan mga autoridad o minabot sa 3.4 milyones pesos asin na o minabot man sa 50 grams anda nasambit ng o 500 grams anda nasambit ng nakuakan na mga autoridad. O yan parte kan na mga pahayag na yan ni Police Captain Monica San Juan, ang Chief of Police kan Pamplona Municipal Police Station. Opo. Ito po ay base po sa coordination ay sinagawa po sa atin ng PNP-DEG, ng RPDEU and RPDEU dito po sa ating station regarding po dito sa plan bypass operation po ng kanilang unit, and jointly po tayo dahil dito po nag-agree yung transactions ng kanilang operatiba, and yun po noong July 31 po ay successfully po na apprehend po itong suspect po natin na medyo according din po sa coordination po sa atin ng PNP-DEG and ng RPDEU ay ang place of transaction po kaya ng suspect, mga distribution area niya po is covering po ng 1st and 2nd district po. Artikan mga pahayag ni Police Captain Monica San Juan kan Pamplona, Camarines Sur, maabot sa 50 gramos nin shabu ang nako akibing na nagkakantidad 3.4 million pesos ang estimated market value. Pigalat pangunyan kanda PNP Pamplona ang resulta kan laboratory examination o laboratory test. Dagdag pa ni Captain San Juan na ang katransaksyon ka na suspect iyo ang sarong pulis na nagsaginsagi na pusher buyer anda suspect dakop kan sa iyang pagbakal kan shabu iyo anda suspect sakop kan sa iyang pagpabakal kan shabu iyo ang mga Banwaan kan 1st and 2nd district kan Camarines Sur. Uya anda pahayag ni Police Captain Monica San Juan.
ano po, siguro yung alias na lang po ang ibigay ko din. Ito po ay si AKA Bing. May edad po, 28 years old, wala pong asawa at naninirahan po sa San Andres, Metro Manila. AKA alias, ano po? Bing po, Bing. Wala po siyang trabaho according po sa interview po sa iya. Yan po ay estimated lang. Hinihintay po namin yung ibababa po sa amin result po ng laboratory examination. Kami po doon sa unit sa PNP, kausap ko na po kanina si team leader po nila dahil kailangan rin po namin yan po ay estimated lang naman. Ito, ang transaction po Artikel mga payag ni Police Captain Monica San Juan, Kaanda, Pamplona, Camarines del Sur. Padagos-dagos ang pinagigibong pagbibisita ni Gobernador Elry Villapuerte sa manlaylay ng mga probinsya ng Camarines del Sur. Kaibahan mada sa pagbibisita sa mga banwaan, iyo si Mayor Jess Camara. Piga kumpirmar ni Camara na ana mga banwaan sa coastal kan Camarines del Sur. Ang pigbibisita man tulos ni Governor Elry Villapuerte durante kan panahon kan habagat sa tao kan sarong bulan pa sa namad na minatukaw sa Kapitulyo Provincial kan Camarines del Sur, dakol na tulos na mga barangay sa Camarines del Sur ang piga bisita ni Gobernador Elry Villapuerte, partikular na ang mga kustalis na mga barangay na pigbaha. Uya si Mayor Jess Camara kanlibmanan. May mga visitation po, Governor Elray, province-wide. Pag may pagkakataon po kita, pag medyo haranian mga venue, nag-a-attender sila, particularmente po sa mga banwaan kan Premier as in segundo distrito. Kaya nauugmaman po ako sa panahon na igwa po kitang habagat, tinaunan pong prioridad ang mga far-flung barangays, lalong-lalo na po sa mga nasa coastal, along Ragay Gulf, San Miguel Bay, na binibisita po kan sa tuyang mahigos na gobernador. Could you imagine, Sir Benji, 1 month pa lang na nagtutukaw sa Kapitolyo Provincial, alagad kadakol-dakol na pong mga barangay sa probinsyang Camarines Sur, out of 1,036 municipality barangays all over the province. Nabisita na po ang mga costalis na mga barangay sa mga binaha sa tuyang gobernador. So dakula pong kapasalamatan. Partiyan kan mga payag ni Mayor Jess Camara dati kanda Libmanan, Camarines del Sur. Mientras tanto sa lado man ni Congressman Luigi Villapuerte, nagbisita naman tulos ini sa mga barangay kan 2nd District. Kabali naman ang pagkakaiguanin schedule sa iba pang mga barangay kan 2nd District kan Camarines del Sur, asin man dyan sa Banwan kan Libmanan. Dakol naman ang mga government agency sinasabing nagpapa-schedule sa opisina ni Congressman Luigi Villapuerte, asin piga pahayag man ni Camarines del Sur o na ni Camara na digdi primero nga pagkakataon ini na ana first time congressman naging deputy majority floor leader sa laog mismo kan Kongreso. Uya si Mayor Jess Camara. Visitation po, Governor Elray, province-wide. Pag may pagkakataon po kita, pag medyo haranian mga venue, nag-a-attender sila, particularmente po sa mga banwaan kan Premier as in segundo distrito. Kaya nauugmaman po ako sa panahon na igwa po kitang habagat, tinaunan pong prioridad ang mga far-flung barangays, lalong-lalo na po sa mga nasa coastal, along Ragay Gulf, San Miguel Bay, na binibisita po kan sa tuyang mahigos na gobernador. Could you imagine, Sir Benji, 1 month pa lang na nagtutukaw sa Kapitolyo Provincial, alagad kadakol-dakol na pong mga barangay sa probinsyang Camarines Sur, out of 1,036 municipality barangays all over the province. Nabisita na po ang mga costalis na mga barangay sa mga binaha sa tuyang gobernador. So dakula pong kapasalamatan, partikularmente po igit sa segundo distrito sa Banwaan ng Libmana na hali pa lang digdi po ka na nakalihis na Miyerkules.
Partiyan kan mga pahayag ni Mayor Jessa Camara kanda Libmanan Camarines del Sur. Nagpapadagos ang konstruksyon kan San Juan Boulevard dyan sa Banwan kan Libmanan Camarines del Sur sarong proyekto na dara ni Gobernador Elry Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte kan Camarines del Sur haman na ang mga materialis na pig-fabricate sa ibang mga lugar na kung saan na dadaraon dyan sa Banwan kan Libmanad para dagos-dagos na ang konstruksyon kan San Juan Boulevard na ibubugtak sa gigibo na poste. Ana mga materialis nag-abot kana nakalis pang simana ang proyekto na kung saan may pundo asin na patrabaho ulitay niya ada inabot ni da eleksyon alagad pun pa kan nakalis na simana dagos-dagos man anda patrabaho na oktaba ini ninuli man ka na nagkaigwa ka na pinagaapod na pag pauntok kan komisyon de eleksyon kan gabus na mga patrabaho kan gobyerno uli man ka nangyaring eleksyon na period ka nakalis na bulan. Uyan parte ka na mga pahayag ni Mayor Jess Camara. Yan, nag-schedule po siya na barangay visitation di po sa mga barangay sa Banwan, Libmanan. And in fact, hindi po sa opisina niya, dakol po nagpapa-schedule na mga tao po na yung courtesy call, ini pong mga national government agencies. Nag-aapot po sa ko kung paano po ma-set ang schedule sa Deputy Majority Floor Leader po. First time po na ang sarong premier term na congressman, naging sharing po kayo ng posisyon duman sa Kamara ba. Alagad sabi po sa ko ni Congressman Luigi, tigaayos na pa po sa iyang opisina sinansaya pong mga komitiba kung saan magiging miyembro siya duman sa Kamara. And sige na po, pabalik sa Iglesia District. Partiyan ka na mga pahayag ni Mayor o dating alkalde Jess Camara kan Banwan kan Libmanan Camarines del Sur. Madugang yan ang kateripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado.